Hey guys, welcome to my channel. So gagawa lang akong reaction regarding sa nangyari today. A few hours ago, nagkaroon ng assassination attempt kay President Donald Trump. Okay, so nangyari yon a few hours ago. Na alam ko, nasa labas ako ng bahay, nagmo-mow ako, no? Nagkakat ako ng grass. And for some reason, hindi ako na-shock. No? Kasi parang in-expect ko na eh. Di ba sabi ko sa inyo, kung nakikinig kayo sa akin or nagpa-follow kayo, mag-expect kayo ng kaguluhan the more na papalapit na yung November 5, which is the election dito sa US. And similarly, na-predict na din yan ni Tucker Carlson. No? Kung pina-follow nyo si Tucker Carlson or nadaanan nyo yung video niya, last year pa, 2023, isa sa mga sinabi niya na baka magkaroon ng assassination attempt kay President Donald Trump. Okay? Bakit? Kasi hindi na uubra yung bid ko. Hindi na uubra. Kahit anong variant ilabas nila dyan, ano nga yung nangyari doon sa flirt? Ano nangyari sa, pati nga pertussis, ano nangyari doon? Yung Omicron, ano nangyari doon? Diba? Wala naman yung nababalita, diba? Walang announcement sa WHO, sa DOH, na sinasabi, ay nawawala lang sila ng kusa. Hindi nila sasabihin yun. Bakit? Kasi nawawala naman pala ng kusa eh. So, hindi na tayo dapat matakot. So, hindi nila sasabihin. Ngayon, meron naman sila ini-introduce bird flu. Diba? Bird flu. Tapos tayo, mahahawa. Anyway. So, in-expect na yan. In-expect na yan ng mga gising na katulad ko na they will find ways para hindi umupo si Donald Trump. Kasi nga hindi na uubra yung bid ko eh. Ano ba nangyari nung election last time? 'Di ba? Bila inintroduce nila yung bid ko, social distancing, kaya ang daming mail-in ballots, million. And 2,000 mules sa Rumble, panoorin nyo kung hindi pa napapanood, no? May mga nagsubaybay na mga tao na nagtatambak ng balota sa sa isang postal na collection area. Okay, so hindi na pwede yun. Hindi na pwede yung mail-in ballots. Kaya, ang sabi ni Tucker Carlson last year pa, assassination. Kailangan lang pa, yan. Pag hindi umubra, ano yung kasunod? World War III. Kaya, nakakatakot guys. So, medyo doon ako napaisip. And then, yun din ang sentiment ng prepping community dito sa US. No? Mag-ready kayo. Get ready. No, mag-arm yourself and mag-train, mag-prepare. Kasi kaguluhan. So, ayoko mention pero civil war ang ang medyo matunog ngayon dito, no? And remember nung inassassinate nila si Lincoln, 'di ba nagkaroon ng civil war. Ganyan ginagawa. Mga Democrats din nagpapatay kay kay Lincoln. Ganyan gawain nila. Kasi alam nyo, wala na sila wala na. Desperate na ang Democrats. Sino ba panlaban nila kay Trump? Alam ko, hindi lahat gusto si Trump, pero kaysa naman si Biden. Di ba? Choose the lesser evil. Ganun lang. Nothing is perfect in this world. Hindi natin makukuha lahat ng gusto natin. Kung merong santo na kakandidato, yun ang iboboto natin. Kaso wala Kaysa naman si Biden. Kaya lahat tayo nagkaganito. Ganito ang buhay natin ngayon. Mahirap ang buhay natin ngayon dahil sa mga nakaupo. And kasama dyan si Biden. And kasi may nagpapatakbo sa likod niya. And na-expose yan nung nakaraang presidential debate. Nagulat nga ako nung naipag-debate si Biden Sabi ko, bakit nila, alam naman nilang wala na si Biden matagal na Ano ibig sabihin? He's gone. Yung mind niya, wala na. Yung katawan, siyempre, living, breathing, humihinga pa siya, kumakain, pero yung mind niya, wala na. No? Wala na. Hindi na siya yan. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Nasa France ba siya noon? Umattend siya ng event. Parang natai siya sa salawal So, I'm pretty sure na naka-adult diaper na yan si Biden. I'm pretty sure naka-adult diaper na yan. So, ibig sabihin, senile na siya, hindi na tama yung pag-iisip niya. No? May problema siya sa sa pag-iisip. And makes you wonder, sino nagpapatakbo sa gobyerno? No? Parang na-expose tuloy sila. Nahalata tuloy na
Uy, teka, hindi na pala nakakapag-isip to eh. Sino yung mga nagdidesisyon? Ang chismis lang naman si Obama. And then yung mga kasama niya sa kabal. So ginagamit lang nila si Biden. Kawawa din si Biden, no? Kaya tanda na, no? Alam niyo ba si Jill Biden yung asawa niya ngayon? Dati nilang yaya yan sa bahay. Pinagpalit ni Joe Biden yung asawa niya sa yaya. So ngayon, natanda na si Joe Biden, yun nga, si Jill na yaya niya dati, yaya niya pa rin ngayon. Siya yan na yaya ng mga anak niya. Tapos, yaya naman niya ngayon, yan na nag-aalaga sa kanya. No? Yan ang reality natin. So, magbibigay lang ako ng mga puntos, no? Example, kunyari, nasa Pilipinas kayo, sabihin nyo, pakialam naman yan, Amerika yan. Well, hindi nyo ba alam, kumalat din dyan yung bid ko. Actually, mas malupit nga kayong mag-implement dyan eh. Meron pa kayong mga box card, meron pa kayong mga, ano nga yan? Meron pang mga box passport, mga ganun. Diba? Tas meron pa kayong face shield. Parang kayo lang, Pilipinas lang nabalta ko nag-face shield. So kayo nakakatiim kayo ng byproduct ng propaganda dito. Parang ganun ang gusto kong sabihin, no? Kasi ginagaya lang naman ng mga nakaupo dyan yung ini-implement dito. Okay? So ganun, mas malupit pa kayo gumaya kasi nag-face shield pa kayo. 'Di ba? Tapos kahit nasa beach, naka-mask pa din. Kahit open space, naka-mask. Hanggang ngayon, 2024, may nagmamask pa rin dyan sa Pilipinas. I think mas madami pa din. May nagmamask dito, mangilan-ngilan, isa, dalawa. Diyan sa inyo, ang dami pa rin. Nakikita ko sa mga videos eh. Kahit nag-outdoors, naka-mask pa rin. Tapos pagkakain, iinom, tatanggalin yung mask. Anyway, so, yan ang usap-usapan ngayon sa mga prepping community dito. Maganda. Baka kasi may paparating na civil war. Hindi sa nag-advocate ako or hindi ako nag-fear mongering. It is what it is. Imagine niyo, nagkatotoo yung sinabi ni Tucker Carlson, magkakaroon ng assassination. I-research nyo, i-backtrack nyo yung mga videos ni Tucker Carlson, sinabi niya yan. And then, pag hindi pa nga nag-work yung assassination, which today, sumablay by a few millimeters kasi tinamaan si Trump dito. Hindi ko alam kung saan banda, no? So, dito hindi ako magpapakita ng video kasi sinesensor ni YouTube eh. I-research nyo na lang habang available pa bago nila i-delete yung mga ibang videos, di ba? So, habang nagsasalta si Trump, may gumagapang dun sa isang bubong. Nakita na, nagtataka lang ako, may isang footage, nakita na ng Secret Service na sniper yung gumagapang. Tinutukan niya na pero hindi niya pa pinutukan. Okay? Nung binaril si Trump, sa kanya in-eliminate yung threat. I don't know why. Nakakapagtaka. And then, ang dami rin nagtataka paano nakapagdala ng baril sa lugar na yon. Napakahigpit daw ng lugar. Doon sa area, hindi lang doon sa kasi gumagamit daw sila ng mga metal detectors and everything. Siguro, if I give the Secret Service the benefit of the doubt, may masasabi rin natin na yung mga masasamang tao talaga, kung may balak talagang gumawang masama, kahit Secret Service pa magkap-kap sa'yo, kahit gamitan ka metal detector, gagawin mo pa rin yung gagawin mo. Diba? Sa bubong siya dumaan. Yun nga eh. Hindi ko pwede ipakita yung picture. May nagpadala sa akin ng picture ng shooter, so shinare ko din sa iba. Puti ang shooter, Caucasian, tapos mukhang na-headshot siya. Dumudugo yung tenga eh. Mukhang nandun yung impact sa bandang ulo, sa taas ng tenga. Anyway, hindi natin pwede ipakita ngayon. Ayaw ni YouTube ng ganyan. Tsaka ni Facebook yung mga karumal-dumal na picture. Pero ang unang reaction ng misis ko is mukhang bata pa. Puti siya na mukhang bata. Taga Pennsylvania daw recently. A few minutes ago, press release na yung police department sa Pennsylvania. Pennsylvania resident to. Taga doon niya sa lugar, local. And 20 years old. 20 years old. Okay? So, dito sa nangyaring attempted assassination, 2 ang namatay. Itong shooter at saka isang Trump supporter na umattend ng rally na headshot. So, siguro sumablay kay Trump, may tinamaan doon sa isa sa crowd, sa bleacher, tinamaan ng headshot. Tapos yung isang babae naman daw, tinamaan sa braso at saka kamay.
So, isang na-injured, dalawang patay dito sa event na to. So, ang nangyari nga dyan, no, nakakalungkot lang sa US, nagmumukha ng third world country. Imagine nyo, third world country, garapalan na kasing ginagawa eleksyon, papatayin yung kalaban. Tapos, yun nga, no, nag-mail-in ballots, tambak-tambak. And alam mo, ginagawa ng Democrats yung damage control nila. Nagpapakalat sila ng misinformation na ano daw yun. Ano nga yung hashtag nila? Na self-inflicted daw. Imagine mo, parang ba nag-hire ka para patayin ka? Parang ganon. Parang si Trump pa rin ang may kasalanan. Di ba? Which is kalokohan. Unang-una, I mean nga, millimeters away lang siguro fatal yung shot ni Trump siguro dito. So makita niyo yung video, pak sabi daw nung mga bystander or nung mga nando sa rally, hindi sila nakapag-react kasi akala nila firecrackers kasi nga naman or paputok lang kasi maluwag yung lugar hindi ganun kalakas, open space. Si Trump nga hindi niya alam nanabaril na siya, hinawakan niya pa yung likod niya ng tenga nung nakita niya yung dugo sa kanya naramdaman. Siguro gumagana pa yung adrenaline at that time. Okay? So, millimeters away, muntik na si Trump. Muntik na talaga. And, in a way, talaga, mabuti para din sa Democrats yun at hindi natuluyan si Trump. Bakit? Kasi delikado. Baka magkaroon ng civil war talaga. O baka doon na talaga papunta ng Kasi, by history, we should learn from history. Diba? Ano nangyari nung inassassinate nila si Abraham Lincoln? Nung inassassinate nila si Abraham Lincoln, nagkaroon ng civil war sa US. So, ganun-ganun na naman ang tatakbuhin nito. Kasi, madumi yung pamamaraan ng kabila. No? Sabi, may mga, nagpapakalat na, sinadya daw nito. Paano mo sasadyain na ikaw gusto mong patayin sarili mo? Which is very, napaka-crazy nung theory na yun or propaganda nila. Yung maniniwala nun talagang sagad na sa katangahan. Anyway, so yun nga sabi ko expected na yan ang gagawin nila. Kasi 'di ba usap-usapan na expose nga si Biden dun sa presidential debate. Ako nga nagulat bakit nakapag-debate si Biden halatang wala. Alam ko wala by observation. Wala na si Biden, matagal na siguro. Nalaman tuloy ng buong mundo na senile na wala na. Ulyanin na si Biden, wala na siya sa tamang pag-iisip. So, may kumakalat nga na balita a few days ago na nagkakraming sila na ipapalit kay Biden. Sino ba ipapalit mo last minute kay Biden na pwedeng manalo? Wala. Si Michelle Obama, hindi rin mananalo yan. Si Oprah, hindi rin mananalo. Gavin Newsom, yung governor ng California, hindi rin mananalo as president yan. Tingnan nyo nangyari sa California ngayon. Di ba? Hindi mananalo yan. So, anong gagawin nila? Dirty tactics na sila. Plan B. Eliminate yung opponent. Parang sa Pilipinas lang dati, di ba? Nung panahon na, pag hindi matatalo yung kalaban, pinapaligpit. So, ganyan na. Naging third world country na nga US, which is sad, pero wala Kailangan natin we need to stand up against this. Kailangan natin mag-prepare kasi delikado. Kung nanonood talaga kayo sa akin, sinasabi ko sa inyo magkakagulo bago mag-November 5. And parang simula pa lang to, Simula pa lang. Abangan nyo. Kung hindi umepekto to, World War III, makikipaggera para masuspend ang Constitution, masuspend ang election, lahat gagawin nila. Kasi pag nawala sila sa power, sila, yung mga nasa likod nito, at yung nasa likod ni Joe Biden, may expose lahat ng kalokohan nila, ng mga kasalanan nila. May expose. Kaya dapat, hindi sila mawala sa pwesto. Yan, by all means necessary. Yan ang gagawin nila. And hopefully, hindi sila magtagumpay. And sabi ko nga kanina, isa realization ko, pagka kunyari may pinapatay ka, nakalaban mo, so yung mga taong hindi alam kung sino yung masama at mabuti, dun pa lang makikita mo. Sino yung gustong pumatay, sino yung willing pumatay para ma-achieve yung goal nila, di ba? Dapat dyan pa lang sa balita na alam nyo na kung sino yung masama at mabuti. Naalala ko dati, may kaklase ako nung college na sa Facebook
Sabi niya, for some reason, inis na inis daw siya kay Trump. So parang sabi, hindi ako nag-react kasi ayoko na talaga maipagbangayan sa Facebook, no? Pero hindi ba ang tawag doon, ano, parang napaka, ano mo, judgmental mo? Or nakalimutan ko na yung term ngayon eh, nasa video ko nakalimutan ko. Yung ay, nagagalit kasi isang tao pero wala naman dahilan. Dati nga, tinanong ako nung bayo ko eh, racist ba yan si Trump? Sabi ko, paano ko malalaman? Hindi ko naman yan nakasama sa bahay. Diba, they can throw some dirty stuff sa kay Trump pero di ba puro paratang lang naman yun eh. And then meron ako na mababasa rin sa ano no. Yung si Trump daw felon dahil may mga alam niyo ba yung mga crimes na binato nila kay Trump eh gawa-gawa lang nila yon. Kung sakaling totoo man yon, ano lampas na sa statute of limitation. More than 10 years ago na nangyari. Kinakalkal nila tapos kakasuhan nila ngayon. So, mga dirty tactics yan eh. Kaya huwag kayong maniniwala basta-basta. Although hindi naman santo si Trump, kaso di ba ano yung kaso 10 years ago si Stormy Daniels porno sexy star pa siya noon. Ngayon lola na. Saka ngayon kinasuhan. Tapos hindi pa presidente si Trump nung panahon na yun, nung ginawa niya. Kaya nga, wala talagang kaso eh. Ginawa lang nila ng kabalbalaghan. Diba? Eh, hindi umepekto, parang yung Supreme Court recently, nakita ko yung decision, immune daw si Trump doon sa mga paratang nila. So, ano nangyari? Bilang nagkaroon ng assassination attempt, ay nako. So, as a citizen, kahit saang panig ka ng mundo, just be ready. Kasi, wag mo sabihin, wala ka sa Amerika, hindi ka maapektuhan. Hindi. Nung inimplement nila yung ganito, naapektuhan ka, di ba? So, yan. Ang kasunod nito, sabi ni Tucker Carlson, last year World War III. Kailangan magkagera para masuspend ang mga human rights, mga constitutional rights. Anyway, nakakatakot pero andito na tayo. Wala tayong magagawa, di ba? So, that's it guys. Hopefully, may na-impart ako sa inyo, no? Regardless, last na to, no? Regardless of how you feel about Donald Trump, President Donald Trump, kaysa naman si Biden at yung mga nasa likod niya, yun ba ang gusto nyo? Mga tao, may namimit ako, they hate Trump so much na okay lang si Biden, hindi ko natitignan yung mga ginagawa niya, parang ganun. Anong tawag sa'yo, di ba? Magiging complicit ka sa crime na ginagawa nila. This is gonna be a crime against humanity in the future pag napatunayan, pag na-expose na yung mga nasa likod nito na hindi totoo pala yung mga ganyan-ganyan nila. And maraming nategi dahil dyan. And latest si Chino Trinidad nategi din, no? Proud na proud pa siya, naka-receive siya ng Pfizer. Anyway, dito na lang guys, tatapusin ko na yung video na to. Hopefully nag-enjoy kayo and at least na-entertain. Kung hindi kayo nag-agree sa akin, then just move along, scroll along. Anyway, thanks for watching. Bye.